Good afternoon mga dre. Ngayon ay araw ng Sabado at alauna 1:36 ng hapon, ano? So ngayong araw na to ay babanat na naman tayo mga dre ng Skip the Dishes. Meron akong 4-hour shift ngayong araw na ito, 1:45 ang start ng shift ko at ang tapos is 5:45, ano? So medyo meron pa naman ako 10 minutes halos, ano? Kasi parang 1:37 pa lang ng hapon. At yun nga, tingnan natin kung magkano ulit ang aking kikitain ngayong araw na to sa Skip the Dishes mga dre. At yun nga, tulad ng nasabi ko mga dre, gagawa ulit tayo ng pera ngayon sa pamamagitan ng food delivery. At wala naman masyadong special ngayong araw na to, ano? Meron lang tayong 4-hour shift. At hopefully maganda ang kita ngayon. Medyo maganda ang panahon. Mahangin pero mainit mga dre ngayong araw na ito. So nung last week pala mga dre, hindi ako nakapag-skip dahil nag-camping kami mag-asawa. Kasama rin si Lottie. Nagpunta kami sa Ristul. At mapapanood nyo yung video ng camping namin na yun na naka-cut short nga dahil nga sa masamang panahon. Pero ngayong week na to ay meron tayong isang araw na schedule. Nangyari is dun sa shift ko, dun sa availability na not sa availability but doon sa binigay sa akin shift ng Skip, hindi nila ako binigyan ng schedule ng Sunday. So ngayong araw na to lang ang schedule ko for this week, Sabado, at binigyan nga ako ng 4 na oras. So yun lang ang pwede natin pagkakitaan ngayong week na ito. So katulad nga na nabanggit ko, simulan na natin to. Sana maganda ang kita natin ngayong araw na to. Nothing special mga dre, isang ordinaryong araw lang ng pag-delivery. Let's go mga dre. At yun na nga, tulad ng dati mga dre, lipat tayo dito sa may plaza. Kaya lang ang problema ay dahil 1:45 usually wala masyado tayong nakukuhang order. Ano ko na yan eh, nabasa ko na yan eh, basang-basa ko na yung Skip the Dishes pagdating sa mga ganyan eh. Pag magabandang 1:45 hanggang alas 2, siguro pang 2:30, mahina talaga mga dre, ano. So katulad ng kamukha ngayon, hanggang ngayon wala pa rin tayong first order. Pero okay lang yan, ano? Tambay-tambay lang naman tayo dito eh. At siya nga pala, nalimutan kong sabihin sa inyo na ang ibinigay sa akin ship ngayon ng Skip the Dishes ay Shop and Pay. So hindi ko alam kung makakakuha tayo ng Shop and Pay orders ngayong araw na ito. Pero kung sakasakali, subukan natin, ano, kasi sa totoo lang mga dre, hindi ko pa natatry ang Shop and Pay ng Skip the Dishes. Nung nag-Uber pa ako, yan, madalas ako makakuha ng mga Shop and Pay orders. Kung saan-saan, sa Walmart, sa Food Basic, marami sila kasing mga partner eh, ang Uber eh. Pero sa Skip the Dishes, hindi ko alam kung gaano karami na yung partner groceries nila. So yun, kung sakasakali nga, katulad ng sinasabi ko, kung sakasakali ngayong araw na to, makakakuha tayo ng Shop and Pay orders. Pero sa ngayon wala pa. So titingnan natin. At tingnan na din natin kung gaano ba talaga ka-busy ngayon, ano? Kasi kung naalala nyo, yung last Skip the Dishes ko, yung slow start yun, talagang naghintay ako ng 1 oras bago pumasok yung first order. Pero pagkatapos naman nun ay nagtuloy-tuloy naman na yung pasok ng order hanggang sa kumita yata ako ng around $60 nung araw na yun. So panoorin nyo na lang yung previous video ko ng Skip the Dishes at doon yung makikita kung magkano yung kinita ko nung araw na yun, ano mga dre. So sige, hintay pa ulit tayo mga dre. A few moments later. Ito na mga dre, nakakuha na tayo ng ating first order, 8:25, pero 7 kilometers naman ang layo, sus Mariosep. Pero okay na yan, kesa wala. Accept na natin mga dre ang ating first order. Let's go. At yun na mga dre, nakuha na natin yung ating order. Dadalhin na natin to sa customer. Kaya lang ang problema, ayan o mga dre, nakakalimutan ko yung yung ginagamit kong thermal bag. Mariosep, nakakahiya tuloy. Anyways, wala tayong magagawa eh, hindi na makakauwi. So bahala na, atin na lang natin to mga dre, kahit wala tayong thermal bag. Dito na tayo mga dre, building siya apartment at
i-provide namang code. So pasok na tayo. Tapos na ang ating first order mga dre. Kumita lang tayo ng magkano ba yun? $8.25 sa isang yon. At wala siyang kasunod eh. Bali, ang pinikapan ko is malapit lang naman doon sa tinitigilan ko na pumasok yung order. Tapos 7 kilometers or let's say siguro 500 meters away. So 6.5 kilometers din ang tinakbo ko dito sa customer, no? So hindi naman kalayuan, although ang bayad is $8.25, hindi rin kumbaga parang panama lang doon sa order yung kinita natin sa first order na to. So ang bala ko ay magdadrive ulit ako dito, bababa ako kasi nandito ako sa Yang, so pabalik ako pa south doon sa lugar namin. At siguro along the way titingin ako ng kung saan pwedeng may parking spot na maraming restaurant, So tara na, bago pa tayo dito kasi may bayad yata mga parking dito, Let's go, tara doon. At okay mga dre, nandito tayo ngayon sa isang parking lot malapit doon sa pinagatiran ko. Nag-drive lang ako ng konti. Napakainit mga dre. Hindi ko alam, sobrang init nga. Nakikita ko sa temperature ay 30 degrees pero ewan ko, sobrang init. Hindi masyadong mahangin kasi ngayon mga dre. Para tuloy ang sarap magkape, Alam niyo naman tayo, di ba, mga Pinoy, kung kailan mainit saka tayo nagkakape. Bakit nga ganun tayo, Anyway, siguro mamaya na lang ako magkakape pag nakakita ako ng Tim's dyan o kung ano man, McDonald's. So yun, talagang napakainit kasi mga dre. At obviously hanggang ngayon wala pa rin tayong order. Siya nga pala, eto binili ko ni Mrs. Panlagay sa bintana to mga dre. Kung makikita nyo, pang cover sa init. Yan, eto ganyan di ba? Ilalagyan siya dito. Kabit nga natin. Ayan, ganyan. Tapos ganyan. Tapos pwede nyo itong ilagay dyan, ganyan. So pangharang din sa init, sa sikat ng araw mga dre. Okay din siya, Hindi niya nako-cover lahat, pero for safety reasons kasi yun Pero okay na to. Nakakatulong kahit papano para pang cover sa sikat ng araw. Kasi itong sa sasakyan namin mga dre, hindi kasi siya tinted, lusot na lusot ang sikat ng araw dito mga dre. As usual, hintay-hintay lang tayo hanggang pumasok ang susunod na order mga dre. So hintay pa. Siguro malapit na yan, Siguro konti na lang. Alas 3 na The ultimate tumal mga dre. Lumipat na ako dito, nakapagmerienda na ako ng kape at saka ng wrap sa McDonald's. Wala pa ring order mga dre. Yung pa ring isang nakuha natin kanina. Ito na siguro yung pinaka ultimate tumal sa lahat ng katumalan ng skip the dishes ngayong sa buong panahon na nag-skip the dishes ako mga dre. 3:50 na ng hapon. Lampas 2 oras na tayo. At isang order lang mga dre ang nakuha natin. Parang tinatamad na tuloy ako, parang gusto ko na umuwi Pagka umabutan ng 4:45 mga dre at hindi pa rin tayo nakakakuha ng order, hindi ko natatapusin yung schedule ko, uuwi na ako. Ang schedule ko hanggang 5:45 at may isang oras pa ako. May isang oras pang skip para bigyan tayo ng order. Pero pag talagang wala mga dre, ay wala tayong magagawa. Sa ngayon, galing ako dito sa McDonald's at ako'y kumain pero
bala ko, iniisip kong magstay dito pero mukhang wala rin ako makukuha dito sa lugar na to. So, di pa tayo mga dre. Kung saan, hindi ko pa rin alam, ano. Siguro hanap ako ng mas malapit-lapit dito sa may, downtown ng Yang. Downtown na Richmondville. At baka doon naman tayo makakuha ng order. So, tayo na mga dre. Last tayo dito. Wala tayong mapapala dito. 6.5 hours later. Ay, mga dre. So, nakalipat na tayo dito sa Go Station. Bali, ang Go Station mga dre ay stasyon ng tren. Malapit lang to dito sa apartment namin mga dre, ano. So, pwede mo ngang lakarin eh. At, sa pagkakataong ito mga dre, talagang ito na siguro sa buong panahon na skip of the dishes ako o nag-food delivery, let's say, ito na siguro yung pinakamatumal na dinanas ko sa ganitong klase ng part-time mga dre, ano. Hanggang ngayon, isa pa rin ang order na nakuha natin, hindi na yun nasundan. Lampas 2 oras na tayo naghihintay mga dre, ano. At yun nga, wala pa rin eh. So katulad nga na sinabi ko kanina, bago ako malis dun sa may McDonald's, hihintayin ko lang na mag 4:45. Kung talagang wala ay uwi na lang ako, no? Siguro hindi lang inisip ko kanina, kaya dito na rin lang ako pumunta sa may Go Station na malapit sa apartment namin, dahil in case na mag-quit na nga ako o tapusin ko na yung shift ngayong araw na to, at least yan na lang yung lugar namin, ano. Kumbaga malapit na ako sa bahay. At siguro mga dre, ito na rin siguro yung pagkakataon, ano, para pag-usapan natin ano bang nangyayari sa food delivery dito sa Canada. Marami na rin ako nakikita mga nababalita, food delivery drivers na nagrereklamo actually. Hindi lang mga food delivery drivers, ano, kahit yung mga customer ng skip the dishes at kahit ng Uber. Ano, alam nyo kasi mga dre, minsan nagbabasa ako sa Reddit ng mga subreddit about food delivery dito, ano. At madalas na nakikita ko doon ay ang complaint ng mga customer at saka ng mga food delivery drivers, ano. So, pero mas marami. Sa totoo lang, mas marami ang complaint ng mga customers. So, madalas na mga reklamo nila yung mali yung na ibibigay na order sa kanila. Isa yon. Pangalawa ay hindi, kasi may mga, syempre halimbawa sa apartment nakatira, hindi nila iniaakyat sa unit number ng mga customer yung mga pagkain, ganyan. So iniiwan lang nila sa lobby minsan, kasi alam nyo doon sa app kasi nakasulat doon, may instruction doon. Halimbawa apartment ang pupunta mo, katulad kanina, yung pinagdelibera ko nitong isang order na nakuha natin is nagbigay siya ng code, may buzz code. So tatawagan mo yun para buksan nila yung pinto, tapos dadali mo yun sa unit. Ako kasi ganun lagi ginagawa ko, dinadala ko sa unit nila kahit medyo malayo, ganyan. Kahit minsan kakaba-kaba ako kasi minsan may mga apartment na yung mga parking area nila is designated sa mga nakatira doon. So syempre minsan nakakatakot, iiwan ako yung sasakyan ko doon, baka magalit yung may-ari ng parking spot, ganyan. Pero kumbaga parang I make a way na ma-deliver ko sa kanila yung pagkain nila doon sa kanilang unit, ano, mismo. So yun ang ginagawa ko. Pero yung ibang mga delivery drivers, hindi ko alam kung bakit, ano, kahit merong instructions coming from doon sa mga customer, hindi nila dinadala. Kung katamaran ba yun, hindi ko alam, ano, hindi ko sila ginajudge. Pangatlo mga dre ay tips. Alam nyo kasi malaking bagay ang mga tips mga dre, kasi ang ibinabayad naman ng mga food delivery app dito sa mga driver hindi ganun kalaki. So kumbaga malaking bagay pag ang mga customer ay nagtitip. Ngayon may mga customer na hindi talaga sila nagtitip mga dre. So pagka ganun, yung pagkain nila hindi pinipick up ng mga customer. So ang katwiran ng mga hindi pinipick up ng mga delivery driver, sorry. Ngayon ang katwiran kasi ng mga customer is ang tips ano naman yan, kumbaga hindi naman yan mandatory. Kumbaga kung gusto nila magbigay ng tip dahil gusto nila, ganun lang yon. Ngayon kung hindi naman sila magbigay ng tip, kumbaga karapatan din naman nila yon. Which is true, totoo naman yun, mga dre. Pero kasi syempre dahil yung mga delivery drivers ang sinasabi naman nila, which is ako naman naniniwala din doon, mababa kasi yung bigay halimbawa may mga hindi reasonable kasi na biyahe tulad halimbawa ng kunyari ang biyahe mo is 5 kilometers away, di ba? Malayo siya, 5 kilometers away, tapos yung babayad sa'yo $3. So paano mo naman tatanggapin yun plus no tips, di ba? So kumbaga parang nakakatamad kasi na kunin yung mga ganong klase ng order, ang baba-baba ng bayad, walang tip, tapos ang layo pa ng destinasyon ng pagkain. So may mga ganon na reklamo yung mga customer. Pero kung iisipin mo, malaking bagay naman yung tips. Hindi naman kasi, syempre hindi naman ganun kalakihan yung tips na ina-expect ng customer. Ako katulad ko, halimbawa yung may extra $3 tips o $5 tips, okay na yun sa akin no?
Minsan, tatakbuhin ko 8 kilometers. Ang babayad $8 din. Kumbaga parang $1 per kilometer. Okay na sa akin 'yun, ano? Walang problema. Pero syempre, malaking issue 'yun sa mga customer. At malaking issue rin 'yun sa mga delivery drivers. So, yun mga dre, dahil dun sa mga binanggit kong mga reason, ang madalas na nagiging resulta kasi nun mga dre na nakikita ko ay marami sa mga customers, hindi na lang sila nag-avail ng skip the dishes, ano? Madalas sila na lang kumukuha ng pagkain nila, or else pumupunta na sila sa ibang platform, like for example Uber, o di kaya ay DoorDash. So, ganun na nangyayari. Pero most of the times na nakikita ko nga is sila na lang ang kumukuha ng pagkain nila instead na ipasok nila sa skip the dishes, ano. So yun na nangyayari. Tapos yung mga drivers din ganyan, parang marami rin nagku-quit, marami rin yung tinanggal na ng skip. Alam nyo kasi nung nagkaroon ng bagong policy ang skip the dishes dito sa Ontario, yung binanggit ko dun sa sa isa kong vlog, maraming mga driver ang nagrereklamo. Hanggang ngayon actually mga driver, hindi ko pa rin naiintindihan kung paano gumagana yung bagong policy na yun, yung bagong law na yun sa mga ride sharing app at saka sa mga food delivery, ano. Hindi ko pa rin alam sa ngayon, nalilito pa rin ako eh. Although last week kahit hindi ako nag-delivery, binigyan kahapon, nagbigay ang skip the dishes sa akin ng $10 extra. Hindi ko alam kung para saan yun, ano. Nakita ko lang pumasok sa bank account ko. Pero nagbigay sila ng $10. Kung siguro karagdagan yun. Eh, hindi naman ako nag-drive kasi di ba nag-camping nga kami nung last week. So, ewan ko kung bakit ako binigyan. Siguro part din yun nung huling pagdadrive ko, yung kumita ko ng $60. Sa totoo wala talaga ako idea mga dre, ano. Pero yun nga, so marami mga nakikita ko, marami mga drivers ang complain regarding that, at marami nagku-quit. Marami ring tinatanggal ang skip the dishes. So nakita ko nagtanggal sila ng ibang mga delivery riders for some reason, ano. Siguro dahil sa mabababa yung mga acceptance rate nila, or may ibang dahilan siguro. Pero yun nga, so medyo nagkakagulo ngayon ang mga delivery, ano, ang mga delivery drivers at saka yung skip the dishes. Sa ngayon, sa Uber hindi ko alam, wala akong masyadong balita. At saka hindi na rin kasi ako gumagamit ng Uber app. At katulad din nga na sinasabi ko mga dre, kung talagang wala tayong makukuha ngayong araw na to, ay uwi na lang tayo. Pero maghintay pa rin naman tayo, ano mga dre. 4:12 pa lang, ang oras ay 4:12 ng hapon. Meron pa tayong kulang-kulang kalahating oras, ano, kasi bala ko pag 4:45 na at wala pa rin tayong nakukuha ng order, dyan lang ang bahay namin, dyan lang ang apartment namin mga dre. Actually walking distance nga lang dito. Uuwi na lang ako at siguro that's it na lang. Talagang minsan talagang hindi para sa atin ng araw eh, no? Kumbaga parang may mga araw na matumal talaga. Katulad ng sabi ko nga dati, ang pag-food delivery kasi ano yan eh, literal na namamasada ka, di ba? May mga araw sa pamamasada, may mga araw na matumal, wala masyadong pasahero. Meron naman, di ka magkamayaw sa dami ng pasahero. So, ito yung, kumbaga, ito one of these days to na wala talagang masyadong order. So, hindi natin alam, ano? Mamaya, pagka talagang walang-wala, ay sasabihin ko sa inyo kung nakakuha tayo ng isang order at kung magkano yung total na kinita natin ngayong araw na to, mga dre. A few moments later. At katulad nga ng ina-expect natin, katulad din ng sinasabi natin kanina, talagang wala na tayong nakuhang order mga dre, ano? So ang oras ay 4:46 na ng hapon, meron pa tayong isang oras, pero nag-end shift na ako mga dre kasi talagang siguro ngayong araw na to wala masyadong order ang mga tao, mainit, pero ewan ko kung ano nangyari, pero at the end of the day wala na talagang pumasok na order mga dre, ano. So yun, bali ang kinita natin ay yung kinita natin ng first order, which is $8.25 yata yun, ano. Yun lang ang kinita natin ngayong araw na to sa loob ng 3 hours. Ang shift ko ay 4 hours, pero dahil kinat ko na nga yung shift, 3 oras lamang, ano. So ganun talaga mga dre, minsan talagang matumal, pero kumbaga kahit nga katulad ng sinasabi ko kanina, ito na yung pinakamatumal na experience natin sa pag food delivery, nangyayari naman talaga yung mga ganitong pagkakataon, ano. Dati yung siguro masasabi ko pinakamatumal sa loob ng let's say 4 hours ay kumita lang ako ng parang $30 ganyan. Pero ngayon lang mga dre ako kumita ng sa loob ng 3 oras ay wala pa, less than $10, ano. Ganun talaga, katulad ng lagi kong sinasabi, may mga araw na hindi maganda ang biyahe, ano.
At dahil nga rin na tinapos ko ng shift ko mga dre, ay hanggang dito na rin lang muna ang vlog natin para sa araw na ito. At katulad ng lagi kong binabanggit sa inyo, lagi kayo mag-iingat kung saan man kayo naroroon. At lagi magpapasalamat sa Diyos sa araw-araw sa buhay natin mga dre. Huwag tayong susuko kahit anong mangyari. So paano mga dre? Susunod na lang ulit ng mga vlog at kita-kita ulit tayo. Paalam mo naman.